isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nakatira sa isang liblib na lugar. Sa kanilang komunidad, hindi uso ang pantay-pantay. Kapag mahirap ka, wala kang boses. Kapag bata ka, wala kang karapatang magsalita. Isang araw, nakita niya ang kanyang kaibigang babae na pinalaya sa eskwelahan. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil ito sa kanyang lahi. Sa murang edad, natanim sa kanyang isipan ang tanong na bakit hindi pantay ang pagtingin sa amin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Precious Amy Gaspar at ngayong araw ay aking ipapahayag ang isang talumpati na naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Layunin nito na maipaliwanag kung ano ang karapatang pantao, bakit ito mahalaga sa isang lipunan at paano ito na ipapatupad sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Ang karapatang pantao ay nagsisimula sa ating sarili. Kapag natuto tayong kilalanin ang ating sariling halaga, mas nagiging madali para sa atin ang irespeto ang karapatan at desisyon ng ibang tao. At nagsisimula ito sa pagbibigay galang sa bawat individual. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations noong 1948 na nakasaad sa Artikulo 1 na ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Balikan natin ang kwento. Lumaki ang batang lalaki na bitbit ang tanong na iyon, hanggang sa natutunan niyang tayong lahat ay may karapatang mabuhay, matuto, magsalita at igalang anumang lahi, relihiyon, kasarian o estado sa buhay. Sa mundong may diskriminasyon, mahirap ipaglaban ang tama, pero sa bawat respeto na ating ipinapakita, may pagbabago. Magsimula tayo sa sarili, sa pagtutol sa mali, at sa pagbibigay boses sa mga pinatahimik. Kaya ngayong alam mo na, lalaban ka ba o mananahimik ka rin?